Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa aking kapwa taga-subaybay at sa inyo rin po, Miss Winnie. Matagal na po akong nakikinig ng mga storya sa channel po ninyo. Kaya nagbabakasakali po ako na mapansin nyo rin ang sulat ko. Gusto ko po sanang ibahagi sa iba ang karanasan ko kung saan ay nakagawa ako ng desperadang desisyon na siyang nagdala sa akin sa bingit ng kamatayan. Pero bago po ang lahat, nais ko munang magpakilala. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jolene. Dati po akong sexy star. May mga indie films na rin po akong nagawa noon. Bago ko po simulan ng kwento, ay gusto ko lang ipaalam na recently lang po nangyari sa akin ang ibabahagi ko. Simula nang tumuntong ako sa edad na 30, nahirapan na akong makakuha ng kontrata sa pag-arte. Kahit pa nga sa mga modeling project. Nalugmok talaga ako ng mga panahong yun. Nabaon din ako sa utang. Kaya naman napilitan akong ibenta ang malaking bahay na kaisa-isang naipundar ko. Napilitan akong mangupahan noon. Swerte na lang nakakita ako ng isang malaki pero luma ng bahay sa Santa Ana, Maynila. Ang kinagandahan lang, fully furnished na ang natagpuan ko. May kamahalan nga lang. 10,000 monthly? Hoy, okay na rin siguro ito kaysa sa kalsada ako tumira. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at saka naglakad papalapit sa 2 palapag na lumang bahay. Hila-hila ko pa ang aking maleta. Nang makalapit na ako roon, may sumalubong sa aking matandang babae. Nagpakilala siya sa akin bilang may-ari ng bahay. Mrs. Nelda, ako po si Jolene, yung nakausap niyo na uupa. Eto nga po palang 30,000. Kagaya po ng napag-usapan natin, 2 months advance at 1 month deposit. Masayang-masaya naman ang may-ari ng bahay na inupahan ko. Niyaya niya akong sumunod sa kanya. Yun ang ginawa ko. Nasa likuran niya lang ako at sinunod ang bawat hakbang niya. Nang malapitan na namin ang bahay, sinusian na niya ang pinto. Ipinakita pa niya sa akin ang susi na ginamit niya. Ipinaliwanag niya rin sa akin kung para saan ang iba pang susi. Sinabi niya rin na malinis na ang buong bahay. Ilang minuto rin na inilibot niya ako sa loob ng bahay. Ang ibabang parte o unang palapag ay tanging altar lang ang meron, habang ang kusina, sala, kwarto at komedor naman ay nasa 2 palapag. Masasabi kong luma na nga ang bahay, hindi lang sa itsura, kung hindi maging sa struktura. Nang makaalis na ang may-ari ng bahay at naiwan akong mag-isa, ay pabagsak kong inilapag ang bag na dala ko. Basta ko na lang ding binitiwan ng maleta kung hindi naman kalakihan. At saka ako umupo sa sofa na halatang luma na rin. Magkaganon pa man, hindi na ako nag-inarte pa. Ay, hindi pwedeng ganito na lang. Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Walang ganang kinuha ko yun sa bulsa ng ripped jeans ko. Nang makita ko sa notification na isa na namang notice yun sa bangko, napahawak ako sa ulo ko bago ko binuksan ang email nila sa akin. Lalo akong nanlumo nang makita ko ang halaga na kailangan kong bayaran. Ay, ano bang gagawin ko? Saan ako kukuha ng kalahating milyon? Ay buhay, bakit pa kasi wala akong makuhang gig eh? Maganda pa rin naman ako ah. Mahalaga ba talaga ang edad? Nasa ganoong pagsisentimiento ko nang muling tumunog ang aking cellphone. Nakasimangot na tinignan ko ang screen noon. Nang makita kong si Arnelio na siyang kaibigan at manager ko, nagmamadali kong sinagot ang tawag. Arnel, may balita na ba? May nakuha na ba tayong gig? Walay pa, pero kailangan natin mag-usap. Marami mga opening ngayon. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Nakalipat na ako sa Santa Ana. Malapit lang to sa bahay mo. Send ko na lang sa'yo yung eksaktong address. O sige, hintayin mo ako. May pagkain ka ba dyan? Wala, halos kararating ko lang dito. Hindi ko pa nga nasilip kung ano itsura ng magiging kwarto ko eh. O sige, pupuntahan na kita. Matapos ang pag-uusap namin ni Arnel, ay basta ko na lang ibinaba ang cellphone ko sa sofa. Kinuha ko ang bag ko at ang maleta. Naglakad ako papunta sa kwarto. Nang mapasok ko yun ay nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Bagamat malaki ang kwarto, ay mas higit na malawak at maluwag ang dati kong silid. Malalaki rin ang bintana sa kwartong yon na gawa sa kapis o yung sinaunang bintana na gawa sa kahoy. Nilingon ko naman ang kama na nasa pinakagitna ng kwarto. Malaki naman yun,
Pero halatang antigo na ang katre dahil sa disenyo nito. Mukhang bago naman ang kutsyon kaya pwede ko nang pagtiyagaan. Mahigit 1 oras pa ang lumipas bago dumating si Arnel. May bitbit siyang supot ng pagkain. May grocery pa nga. Bumili na ako ng mga pagkain natin. Nag-grocery na rin ako ng mga delata at saka noodles mo. Salamat. Ilang araw na nga akong walang maayos na kain eh. Ano ba tong binili mo? Bumili ako ng inihaw na manok at kanin. Bumili na rin ako ng paborito mong sushi. May nadaanan ako malapit dito. Wow, salamat. Ano nga palang pag-uusapan natin? May mga pinagpasahan na ako ng portfolio mo. Ang iba, na-reject. Pero may mga bagong audition na nagbukas. Bukas yon, kaya kailangan may lakas ka. Para saan ang audition? May bagong teleserye na ipapalabas at kailangan nila ng extra. Extra? Pasensya ka na. Pero wala tayong mapagpipilian. Ito lang ang pwede nating gawin para makaipon ka. Ay, kumain na nga lang muna tayo. Hindi ako makapag-isip ng diretso eh. Nagpatuloy na lang kami sa pagkain ng matalikong kaibigang /manager. Tahimik lang ako habang ninanamnam ang pagkain. Nang matapos na kaming kumain, tumambay kami sa sala. Doon namin ipinagpatuloy ang kwentuhan. Alam mo, hindi pa rin kumukupas ang ganda at alindog mo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Makakakuha rin tayo ng kontrata. Napakarami naman kasing magaling na baguhan eh. Ang iba pa nga may malakas na backer. Ano naman ang magiging laban ko ron? Isa pa, sinabihan na ako na masyado na raw akong matanda para magpa-sexy sa harap ng kamera. 30 pa lang naman ako. Pero pakiramdam ko sobrang tanda ko na. Ganun talaga, tiis-tiis lang. Makakahanap din tayo ng project. Kailangan ko talaga, lalo na't panay na ang padala ng notice ng bangko. Naibenta mo na ang bahay mo. Milyon din ang halaga nun. Ano ba nangyari sa pera? Ibinayad ko sa ibang utang ko, 5 credit card, 3 bank loans at pinagagastos ko nitong mga nakaraang araw. Lalo na't hinila na rin ang kotse ko. Ilan pa ba ang bangkong hindi mo nababayaran? Bukod naman sa bangko, may mga online utang pa ako. Hindi ko nga rin alam kung saan ako kukuha ng perang ipangbabayad sa kanila eh. 250,000 pang utang ko sa bangko, no? Ano nang ginagawa ng 2 bag mo na Hermes? Mahal din naman ang mga yon. Pag binenta mo yon, sigurado makakabayad ka ng utang. Aabot naman siguro sa 250,000 ng halaga ng 2 bag mo. Ayoko. Yun na nga lang ang naiwan sa mga naipundar ko eh. Isa pa, magagamit ko yun kapag lumalabas. Alam mo naman na kailangan ko pa rin alagaan ang image ko. Paano ko mapapansin kung mukha kong purita? Hello? May mga peking mukhang authentic. Uso na yun ngayon, no? Hindi ko kayang ibenta ang mga bag ko. Dadalawa na nga lang yun eh. Ay, naku. Bahala ka nga. Basta maghanda ka bukas para sa audition. Mag-beauty rest ka. Malay mo, makakuha na tayo ng project. Nang gabing yon, ginawa ko muna ang normal na routine ko bago matulog. Naghilamos ako ng mukha ko. Pagkatapos naglagay na ako ng mga skincare sa mukha. Nang mailagay ko na ang night cream ko, ay itinapat ko sa electric fan para matuyo. Nang matuyo na ay tumingin ako sa malaking salamin ng lumang tokador. Napakaganda ko talaga. Kailangan kong galingan bukas. Hindi pwedeng ganda lang ang baon ko. Ay, kaya ko to. Nang magsawa na ako sa kapupuri sa sarili ko, kinuha ko naman ang collagen mask ko. Nilagay ko yun sa buong mukha ko. Inayos ko pa na nakasakto sa mga butas ng mask. Nang masiguradong maayos na ay tsaka ako humiga sa kama ko. Kinabukasan, maaga akong gumayak. Ayokong mahuli sa pila at lalong ayokong paghintayin ng matagal ang matalikong kaibigan na siya ring tumatayong manager at handler ko. Habang hinihintay si Arnel, inayos ko na muna ang mga gamit na dadalhin ko. Ayokong may maiwanan o makaligtaan ako. Nang matapos na ako sa ginagawa ko, nag-ensayo ko sa harap ng salamin. Hindi nagtagal ay dumating na ang matalikong kaibigan. Bumusina lang siya, kaya nagmamadali akong bumaba at lumabas ng bahay. Kumaway pa ako sa kanya bago ko tumalikod para ilak ang pinto. Pagkaganon man ay hindi pa rin huminto ang malakas na busina ni Arnel kahit pa nga nakita na niya ako. Ibinaba pa niya ang bintanang salamin ng passenger seat, kaya malakas akong sumigaw sa kanya. Oo na, sandali lang! Kitang ikinakandado pang pinto eh!
Nakakatawa kang tignan pag natataranta. Baliw! Pag nakalapit ako sa'yo, ihahampas ko sa mukha mo yung manibela. Hindi mo gagawin yun, no? Ako ang manager mo. Ako rin ang driver mo. Matalik mo pa akong kaibigan. Kaya alam kong hindi mo ako sasaktan. Alam kong hindi mo kakayanin nang wala ako, no? Nakasimangot akong sumakay sa kotse ni Arnel. May katotohanan naman kasi ang mga sinabi niya. Hindi ko kakayanin nang wala siya. Sa lahat ng nakilala ko, tanging siya lang ang nag-iisang nagtsatsaga at nagtitiis sa ugali ko. Bukod pa ron ay hindi niya ako iniwan. Pasalamat ka't kaibigan kita. Kung hindi, naku, baka matagal na kitang pinagulungan sa pison o nilaglag sa bangin. Ang sabihin mo, nagpapasalamat ka sa akin kasi kahit ganyan ka, hindi kita iniwan. Inalagaan pa nga kita kahit na maldita ka. Mabuti na lang talaga at naging kaibigan mo ko. Kasi kung hindi, baka walang nagmamahal sa'yo ngayong wala ka na sa limelight. Tinignan ko siya ng masama at saka ko siya inirapan. Magkaganon pa man ay masaya ako na nakilala siya. Naalala ko pa nga dati, isa lang akong probinsyanang naloko ng mga talents. Pinangakuan akong gagawing modelo. Pero dinala ako sa KTV bar na kung saan ay pinipilit nila akong rumampa ng nakahubad. Nanlaban ako sa mamasang ko na kumuha sa akin at nakatakbo palabas ng bar. Hinabol pa ako ng mga bouncer at security guard. Swerte lang na nandun din ng mga oras na yon si Arnel at tinulungan akong magtago. Sa simpleng pagtulong niya sa akin, nakamit ko ang pangarap kong makilala sa buong bansa. Nagkaroon pa ako ng pelikula. Bagamat pagpapaseksi ang role ko, mas kampante naman ako dahil hindi ko kailangan maging marumi at pasapasahan sa iba't ibang lalaki. Lumipas pa ang mga oras. Napuntahan na namin ang lahat ng audition, pero iisa lang ang sinasabi nila. Yun ay tatawagan na lamang ako. Alam ko na kagad na rejected ako. Malungkot ako noon. Kaya nang yayain akong magkape ni Arnel sa isang cafe, matamlay lang akong pumayag. Huwag ka na malungkot. Pasasaan ba't makakahanap din tayo ng project? Siguro talagang hindi lang para sa iyo mga roles na kailangan nila. Isa pa, magaling ka sa pag-arte. Bonus na maganda at sexy pa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ay, hindi naman ako nawawala ng pag-asa eh. Medyo desperada lang ako. Alam mo namang kailangan kong makabayad ng mga utang eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil sa paghahanap ng project. Inumin mo na yung kape. Libre ko na yan. Alam kong napagod ka kanina pa. Sino ang hindi mapapagod sa dami ng pinuntahan natin? Tapos lahat pa ligwak? Ay, saan ba ako makakakuha ng malaking pera? Naisip ko lang, friend. Ano kaya kung maghanap ka na lang ng sugar daddy? Suggestion lang naman yun. Para naman hindi mo na kailangan pang ma-stress. Makakasira ng ganda yan eh. Baliw ka talaga. Tumakas nga ako sa KTV bar eh, tapos magiging kabit din pala ako. Jo, mahirap ang buhay ngayon. Hindi rin ganun kadali makahanap ng trabaho. Ay well, suggestion ko lang naman yan. Hindi ko naman sinabing gawin mo. Isa pa, napakahirap maghanap ng seryoso na, mayaman pa. Nakakaloka naman kasi. Kung hindi sobrang tandang mayaman, sobrang batang spoiled brat naman ang nagkakagusto o lumiligaw sa akin. Ay, ganun talaga kapag pinagpala. Ang ganda mo kasi, friend. Tama na nga ang usapang lalaki na yan. Mas kailangan ko ng pera kaysa lalaki sa buhay. Alam mo, kung gugustuhin mo lang sana... Naputo lang sinabi sa akin ni Arnel nang biglang sumigaw ang isa sa mga waitress. Sinigaw niya na dumating na raw si Governor Aiden, ang isa sa pinakasikat at mayamang politiko. Kasunod ng sigaw ay ang pagtunog ng chime na nakasabit sa glass door ng cafe. Dala ng kuryosidad, nilingon ko ang taong pumasok. Napatulala ako nang makitang isang may edad na lalaking mukhang nasa 30s lang. Makisig ang pangangatawan niya. Maganda rin ang kanyang tindig. Bukod pa ron ay talagang nakakaakit ang mga ngiti niya sa labi. Natauhan na lang ako nang biglang magsalita ang matalik kong kaibigan. Ay, ang pogi talaga ni Gob. Ha? Ay, naku, nabato-balani ka rin ba sa kakisigan niya? Manahimik ka nga. Nakakahiya. Baka mamaya marinig tayo. Ay naku, nahihiya ka. Tingnan mo nga yung mga staff ng cafe.
Mukhang mangingisay na sa sobrang kilig. Nasa ganoong pag-uusap kami nang biglang huminto sa harap namin ang isa sa kasama ni Gob Aiden. Tinitigan niya ako at saka tinanong kung ako ba si Jolene na nasa Sinimalaya. Ngumiti ako ng alanganin bago tumango. Napaatras ako nang may bigla siyang dukutin sa bulsa niya. Kumalma lang ako nang makita kong cellphone lang pala yun. Masayang nakisuyo pala siya sa kaibigan ko na kuhanan kami ng litrato. Smile! Matapos magpakuha ng litrato sa akin ng taong yon ay umalis na rin siya. Pero dahil sa ginawa ng lalaki, napansin ko na halos lahat ng nandun sa cafe ay nakatingin na sa akin. Kaya naman niyaya ko na si Arnel. Tara na, umuwi na tayo. Ano ba yan? Kararating lang ni Gob eh. Pinagtitinginan na nga ako ng mga tao. Oh. Pagod na rin ako. Gusto ko nang magpahinga. Sige na nga, ang KJ mo talaga. Waitress, bill out na kami ha? Mabilis namang lumapit sa amin ng kaibigan ko ang isang waitress. Pero sinabi lang niya sa amin na bayad na ang bill namin. Hindi ko napigilang mag-usisa. Ha? Paanong bayad na? Nagulat ako sa naging sagot niya. Sinabi niyang binayaran ni Gob Aiden ang bill namin. Napatingin ako sa pwesto ng gobernador. Ngumiti lang siya sa akin at tumayo. Nahihiya naman akong ngumiti pabalik sa kanya. Pagkatapos noon ay nagmamadali na akong niyaya si Arnel na umalis na kami. Nakisama naman ang matalik kong kaibigan. Tumango lang siya at tumayo na. Nang makalabas na kami ay doon na ako sinimulang asarin ni Arnel. Kahit pa nga nakasakay na kami sa kotse. Ang ganda mo talaga. Grabe. Pati si Gob Pogi mukhang nabibighani sa'yo. Nabibighani talaga? Ano, naging makata ka na? Pero aminin mo, ang pogi niya at mukhang nagustuhan ka niya. Ay, kung si Gob Aiden ang magiging sugar daddy mo, panalong panalo, paldo pa, mayaman, guwapo, at may kapangyarihan. Ano pang hinahanap mo? Lahat meron na kay Gob. Tumigil ka nga. Huwag ka masyadong assuming. Isa pa may asawa na yon. Ayokong maging kabit. Nako, kung naging babae lang ako, lahat gagawin ko makuha lang ang atensyon niya, no? Ang landi mo? Hanggang sa maihatid ako ni Arnel ay hindi mawala sa isip ko ang magandang ngiti ni Gob Aiden. Ilang beses na rin akong napapailing. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Para bang may kakaiba sa loob ko? Parang gusto ko siya na hindi. Ay, ano bang iniisip ko? Jolene, wag mong kalimutang may asawa na si Gob. Hindi ako maaaring maging kabit. Ay, mukhang kailangan ko munang magpahangin. Tumayo ako at naglakad palapit sa malaking bintana. Binuksan ko yun. Sinalubong naman ako ng hangin. Napatingin ako sa mga batang naglalaro sa labas. Ang saya-saya nila. Hindi pa nila alam ang hirap ng buhay. Sana ganun na lang lagi. Panay saya lang. Ay, ang mabuti pa matulog na ako. Baka kung ano na naman ang pumasok sa isip ko. Isinara ko na ang bintana. Humiga na ako pagkatapos. Pero kahit nakahiga na ako ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang magagandang ngiti ni Gob Aiden. Ay, ano bang problema ng utak ko? Mukhang napasukan na yata ng masamang hangin ng utak ko ah. Hindi ko na matandaan kung gaano ko katagal nagpabaling-baling sa kama. Hindi ko na namalayang nakatulog na rin ako. Ilang araw pa ang lumipas. Maulan ang umaga na yon. Nagising ako dahil sa isang tawag kay Arnel. Nakapikit pa ang mga mata ko na kinuha ang cellphone na nasa gilid lang ng unan ko. Hello? Jo, naku! May magandang balita ako sa'yo! Aray, hinaan mo naman ang boses mo. Ang sakit sa tenga. Ay, pasensya na, friend. Na-excite lang ako sa ibabalita ko sa iyo eh. Ano ba yun? May project na tayo! Nagulat ako sa sinabi ni Arnel. Nanlaki ang mga mata ko at napabangon. Hindi ako makapaniwala sa balitang yun mula kay Arnel. Kinurot ko pa nga ang braso ko para malaman kung totoo ba ang narinig ko o nananaginip lang ako. Aray! Gising ako? Hindi ako nananaginip lang? Friend, ano nga ulit yung sinabi mo?
May project na tayo! Ang saya-saya! Pero hindi ito katulad ng mga dati mong ginagawa, ha? Anong ibig mong sabihin? Kinuha kang modelo ng isang sikat na brand. Ikaw magiging mukha ng La Vida Clothing. At alam mo ba kung magkano ang offer? Magkano? 80,000 per collection. Alam mo ba kung ilang collection ang kailangan mong i-model? 6. Ang saya-saya! Hindi lang yon. May contract signing ka na mamaya, kaya bumangon ka na at mag-ayos. Pupunta tayo sa opisina ni Gob Aiden. Gob Aiden? Anong gagawin natin doon? Ay, naku. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Pag-aari ni Gob Aiden at ang asawa niya ang La Vida Clothing. Talaga? Hindi lang pala siya nasa politiko, no? Oh, yes! Ang alam ko, fashion designer ang asawa niya. Kaya napasok sila sa ganung negosyo. Anong oras ba tayo pupunta para sa contract signing? 11, pupuntahan na kita. Lunchtime lang kasi hindi busy si Gob. Magpaganda ka, ha? Dapat sexy ang suot mo. Tapos... Hindi ko na pinatapos si Arnel sa sasabihin niya. Pinatayan ko na lang siya ng tawag. Pagkatapos ng tawag na yun ay nagmamadali akong tumayo sa kama ko. Muntik pa nga akong masubsob dahil sa pagmamadali ko. Lumapit ako sa lagayan ng damit. Kaagad akong namili ng mga isusuot ko para sa contract signing. Pero kahit anong pasada ko sa mga damit na nakasabit sa loob ng damitan ay hindi ako mapakali. Hindi ko na matandaan kung ilang oras akong naghahanap ng maisusuot ko. Kinalabasan, isang pulang romper lang ang napili ko. Backless yun at mababa ang neckline. Teternuhan ko yun ng high heels na kulay pula rin. Pagsapit ng 11:00, dumating na nga si Arnel. Nakahanda na ako ng oras na yon. Ay! Bongga! Ang ganda ng Diyos, Umikot ka nga. Para naman akong utu-utong umiikot. Rumampa pa nga ako. Panay naman ang palakpak ng matalik kong kaibigan. Kabog! Sexy ng BFF ko! Ako pa ba? Sabi mo nga mag-ayos ako, hindi ba? Halika na. Nasasabik na ako makita magiging reaksyon ni Gob Aiden kapag nakita ka niya. Baliw. Nagpunta nga kami sa opisina ni Gob Aiden. May nakaabang na sa amin pagdating namin sa mismong harapan ng opisina niya. Nang makapasok na kami sa loob, ay taas noo akong naglakad na parang isang tunay na modelo. Pagdating sa loob ng opisina ni Gob Aiden, naabutan namin siyang abala sa kanyang cellphone. Magandang araw po, Gob Aiden. Nandito na po kami. Magandang araw po. Jolene, tama ba ako ng pagkakabigkas sa pangalan mo? Opo. Maupo kayo, magagandang dalaga. Naku, si Gob naman. Baka mamaya po ay maniwala ako. Arnel, umayos ka. Ay, pasensya na po. Ayos lang, nakakatuwa ka. Oo nga pala, Jolene. Yes po. Nasabi na siguro sa'yo ni Arnel ang napag-usapan namin. Kaya ang mabuti pa ay mag-lunch na muna tayo. Sumenyas lang si Gob at kaagad na kumilos ang mga tao sa likod namin ni Arnel. Hindi pa nagtagal ay may dala na silang mga pagkain. Masasabi kong mamahaling pagkain yun. Hindi naman nakakapagtaka yun dahil mayaman naman talaga si Gob Aiden eh. Lumipas pa ang mga oras. Natapos na kaming kumain. Nagpaalam naman sa akin si Arnel na lalabas muna at maninigarilyo. Naiwan kami ni Gob Aiden sa loob ng opisina niya. Naiilang ako sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin, pero hindi ko inalis ang ngiti sa labi ko. Ilang minuto rin na walang nagsasalita sa amin. Nang hindi na ako makatiis ay ako na ang nagbukas ng usapan. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin, sa akin. Masyado ka namang formal. Huwag mo na akong ipo. Hindi pa naman ako sobrang tanda eh. Hindi ka dapat na nagpapasalamat sa akin. Kami nga ang dapat na gumagawa nun eh. Isang magandang aktres sa magiging modelo ng mga koleksyon namin. Salamat pa rin po at nagtiwala kayo sa amin. Oo nga pala. Sa pagkakatanda ko ay 80,000 per collection na napag-usapan namin ni Arnel. Ano kaya kung gawin kong 100? Ano po ang kapalit?
You're bold. Gusto ko yan. Mukhang magkakasundo tayo. Ang totoo niyan, wala talaga akong plano makialam sa negosyo namin ni Lilia. Kaya lang na makita kita, nasabi ko na lang na bagay sa'yo ang mga bagong koleksyon namin. Salamat. By the way, magpirmahan na tayo? Okay. Tumayo si Gob Aiden. Sinundan ko lang siya ng tingin. May kinuha lang siya sa ibabaw ng lamesa niya at bumalik na sa harapan ko. Iniabot niya sa akin ng isang folder at ballpen. Nakangiti naman akong kinuha yon sa kamay niya. Hindi ko na binasang nilalaman ng dokumento. Basta na lang akong pumirma. Pagkatapos kong mapirmahan yon na ibinalik ko na kay Gob Aiden. Kinuha naman niya yon sa kamay ko at saka dumukot sa loob ng kanyang suot na Amerikana. Mula roon ay inilabas niya ang isang puting envelope. Nakangiting iniabot yon sa akin. Ito ang paunang bayad namin. Magagamit mo yan para makapaghanda. Oo nga pala, sa bawat koleksyon na imomodel mo, makakakuha ka ng isang pares. Nakalagay yun sa kontrata. Nakangiting kinuha ko ang iniabot niya sa akin. Sinilip ko muna ang laman noon bago ko ilagay sa bag na dala ko. Mas lalong lumaki ang ngiti ko nang makita ang makapal na kumpol ng pera. Ay, salamat Gob. Makakaasa po kayo na gagalingan ko. Ayan na naman tayo sa po eh. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ay, salamat Aiden. Nakipagkamay ako sa kanya. Yun naman ang inabutan ni Arnel. Kitang-kita ko pa kung paano tumaas ang kilay ng matalik kong kaibigan. Kay bilis kong binawi ang kamay ko. Doon napangisi ang matalik kong kaibigan. Nang mapansin ko na bibira na naman ang pangaasar si Arnel, ay mabilis na akong nagpaalam kay Gob. Aiden, mauuna na rin kami ah. Baka may trabaho ka pang kailangan gawin. Sige. See you later, Jolene. Mag-ingat kayo. Tumangulang ako at nagmamadali akong umalis. Hinila ko na rin si Arnel. Nang makasakay na kami sa kotse ni Arnel, ay doon na nagsimulang mga asarang matalik kong kaibigan. Naku, sabi ka na nga ba? May chemistry talaga kayo ni Gob. At isa pa, Aiden na lang ang tawag mo sa kanya. Siguro may nangyari nung wala ako, no? Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Ang dumi talaga ng utak mo. Ay, defensive! Napaghahalata ka, friend. Huwag mo nang itanggi. Siguro, nag-quickie kayo na. Ang bastos talaga ng iniisip mo. Walang ganun nangyari, no? Halika na nga. Mamili tayo sa mall. Nakuha ko na ang paunang bayad sa akin. Kaya naman ako ang taya. Ay, bet ko yan. Lumipas pa ang mga araw. Nagsimula na ang proyekto ng La Vida. Habang nagaganap ang photoshoot ay nagmamasid lang sa amin si Gob Aiden. Hindi rin nakaligtas sa akin ng mga kakaibang tingin niya. Tinging nakikita ko sa halos lahat ng lalaking nakikita ko. Matang puno ng pagnanasa. Nang matapos na ang photoshoot ay sandaling nagpahinga ako sa dressing room. Tanging si Arnel lang ang kasama ko noon. Nagkukulitan pa kaming dalawa nang biglang dumating si Gob Aiden. May dala pa siyang bungkus ng bulaklak. Kumusta na ang star ng La Vida? Ay, hello, Gob Pogi. Friend! Gov Aiden pala. Ang ganda po ng mga bulaklak ah. Para po sa kaibigan ko yan. Oo. Para kay Jolene. Para po sa akin? Bakit po? Ay, maganda ka, friend. Kaso tanga ka. Hina ng pick-up. Wala bang signal? Gift of appreciation. Lumapit siya sa akin at binigay niya ang bungkus ng bulaklak. Masayang tinanggap ko yun. Kilig na kilig naman si Arnel na nasa tabi ko lang. Mas lalo pa siyang kinilig nang amuyin ko ang mga bulaklak. Sana nagustuhan mo ang mga bulaklak. Sinong babae ang hindi magugustuhan ng magagandang bulaklak na ito? Napakaganda at ang bango-bango. Aalis na rin ako. Dumaan lang ako rito para iabot yan sa'yo. See you later. Ay, alis ka na po agad, Gov. May mga kailangan pa kasi kong asikasuhin sa opisina ko. Alam mo na, maraming mga kababayan natin ang nangangailangan ng tulong sa gobyerno natin. Wow, ang bait talaga ni Gov. Tapos pogi pa. Ay, panalo!
Nang makaalis na si Gobernador Aiden ay napatingin ako sa salaming nasa harapan ko. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ko. Wala sa loob na hinawakan ko ang kanang pisngi ko. Napabuntong hininga pa ako. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Alam ko naman talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na yun eh. Pero hindi ko pa rin matanggap. Hindi to maaari. Hindi ko siya pwedeng magustuhan. Ano yun, friend? Wala. May iniisip lang ako. Siguro iniisip mo si Gob, ano? Kinikilig ako. Tumigil ka nga Alam mong may asawa siya. Hindi kami pwede. Pero crush mo rin siya? Walang ganon. Ang mabuti pa ayusin na natin ang mga gamit natin para makauwi na tayo. Gusto ko nang magpahinga. Hay naku, iniiba mo na naman ang usapan. Siguro talagang napasok na ni Gov ang puso mong bato. Inirapan ko lang siya at saka nagsimulang maglikpit. Sumunod naman si Arnel sa ginawa ko. Nang matapos na kaming maglikpit ay umuwi na rin kami. Simula ng araw na yun ay lagi akong pinadadalahan ng bulaklak ni Gob Aiden. Minsan pa nga ay nagpupunta siya sa bahay. Alam ko sa sarili ko na nahulog ako sa kanya ng mga panahong yun. Pero pinigilan ko pa rin ang sarili ko. Lumipas pa ang mahigit 1 buwan. Natapos na namin ang proyekto. Naipaskil na rin ang billboard ko na suot ang mga produkto ng La Vida Clothing. Nagkaroon kami ng selebrasyon. Iniraos yun sa mansyon nila Gob Aiden. Isa sa mga gown na binigay sa akin ng La Vida ang sinuot ko. Matingkad na kulay gintuyo na backless. Itinaas ko rin ang aking buhok para mas lalong makita ang ganda ng likod ko. Kasama ko rin si Arnel pero kulay pink na suit ang suot niya. Habang nasa party kami ay panay ang pakikipagkwentuhan namin sa mga nakasama namin sa pagbuo ng proyekto. Nasa ganoong akto kami nang lapitan ako ng isang maganda at sopistikadang ginang. Ikaw si Jolene, tama ba? Yes. Ako si Lilia, ang asawa ni Gob Aiden. Ay, hello po. Magandang gabi po sa inyo. Sana po nagustuhan niyo ang trabaho ko. Maganda ka. Halos perpekto rin ang hubog ng katawan mo. Tamang-tama lang na ikaw ang napili ng asawa ko. Matalas talaga ang mata niya. Basta para sa pangarap kong negosyo, lahat ay inaasikaso niya. Ganun po ba? Masaya akong nakilala kita ng personal, Jolene. Akala ko hindi na tayo magtatagpo pa eh. Pero isa lang ang masasabi ko, mas maganda ka sa personal kesa sa litrato. Ang swerte ko talaga at nagkakilala tayo. The pleasure is mine po. Sobrang sikat na po ang La Vida dahil sa inyo. Kayo po ang nakatagong kayamanan ng proyektong ito. Masyado ka namang formal. Pasensya na po kayo. Talagang namang halang rin po ako nang makita ko ang creation nyo. Nabigyan pa nga po ako ng pagkakataong maisuot ang mga yun eh. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo ngayon. Yun ang kaisa-isang gown na walang kapares. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon ha. Sa susunod po nakakailanganin niyo ulit ang serbisyo ko. Masaya po akong tatanggapin yon. Nasa ganoong pag-uusap kami ni Mrs. Lilia nang biglang sumulpot si Gob Aiden na may hawak na kupita. Nagkakilala na pala kayo. Oo, ang galing talaga ng taste mo pagdating sa babae. Pumagay sa kanyang lahat ng koleksyon natin. Ako pa ba? Jolene, para sa inyo ni Lilia ang party na ito. Thank you, Gob. Masaya po akong makatrabaho kayo ni Mrs. Lilia. Doon naman biglang lumapit sa amin si Arnel. Humawak siya sa braso ko at masiglang binati ang mag-asawa. Magandang gabi po, Ma'am Lilia, Gob Aiden. Magandang gabi rin. Arborin ko po muna sana sa inyo si Jolene. Sige, mag-enjoy kayo sa party. Masayang hinila ako ni Arnel at dinala sa kumpol ng mga tao. Magdamag na nagsaya kami sa pakikipagkwentuhan. Nang lumalim na ang gabi ay niyaya ko na si Arnel na umuwi. Kaya muli naming nilapitan si Gob Aiden para magpaalam. Matapos ang paalamanan ay umuwi na rin kami ni Arnel. Dala ng pagod ay nakatulog pa ako sa kotse. Hindi naman ako ginising ni Arnel hanggat hindi namin nararating ang bahay ko. Doon ko na lang din siya pinatulog. Halatang pagod at lasing na rin siya eh. Hindi naman tumanggi ang matalik kong kaibigan. Kinabukasan ay nagising na lang ako dahil sa malakas na tili ni Arnel. Nagmamadali akong bumangon at tumakbo papunta kung nasaan siya. Pero napasimangot ako nang makitang dahilan ng malakas na tili niya.
Arnel, ano ba yan? Nakakita ka lang ng delivery boy, nagtititili ka na? Sinong hindi mapapatili sa saya kapag may bumungad sa yung bulaklak? Kahit pa nga hindi para sa akin to masaya ako. Baka mahimatay ka rin kapag nalaman mo kung kanino nang galing ang mga bulaklak. Kunin mo na lang at magtitimpla na muna ako ng kape natin. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Arnel o isasagot niya sa akin. Umalis ako at nagtungo sa kusina. Nagtimpla ako ng kape naming dalawa. Bago ko pa matapos matimpla ang kape ay dumating na si Arnel. Hawak pa rin niya ang bungkus ng mga bulaklak. Sa kabilang kamay naman ay isang paper bag na may tatak na Rolex. Napapailing na lang ako lalo nang makita ko ang malaking ngiti ni Arnel na may halo pang pang-asar. Ang ganda mo talaga. Hindi lang bulaklak ang inaalay sa'yo. May pa-Rolex pa. Alam mo ba kung gaano kamahal ang Rolex? Hindi ko siya pinansin. Binitbit ko ang natimpla kong kape na nasa tasa. Dinala ko yon sa lamesa. Inilapag ko sa harap ni Arnel ang isa bago ko umupo. Nang makaupo na ako, ay doon naman iniabot sa akin ni Arnel ang bungkus ng bulaklak at ang paper bag. Walang gana ko namang inabot yon mula sa kamay ng matalik kong kaibigan. Hay! Ay, oo nga pala. May card na kasama. Babasahin ko para sa'yo. Bahala ka. Hindi maganda ang gising ko. Ang ingay mo kasi. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Masaya lang ako para sa'yo. Oh, wait. Basahin ko to. Hello, beautiful. Sana ay magandang umaga mo. Hope we get to know each other. Aiden. Ay! Sa lakas ng tili ni Arnel ay napatakip ako sa tenga. Mas lalo kasing nadagdagan ng sakit ng ulo ko sa tinis ng boses niya. Sinita ko pa siya dahil doon. Friend, pakihinaan naman ang boses mo. Ang sakit na nga ng ulo ko, ang ingay mo pa. Sa kinikilig ako By the way, wala ka bang aaminin sa akin? Ano ang relasyon nyo ni Gob? Akala ko ba ayaw mo maging kabit? Wala kaming relasyon. Employer ko lang siya. Ikaw pa nga nakausap niya para sa kontrata noon, hindi ba? Naku, wag mo nga ako niloloko. Alam na alam ko ang galawang ganyan ni Gob Pogi. Nanliligaw siya sa'yo, no? Walang ganon. Lokohin mo lelang mong panot. Kahit hindi naman ako tunay na babae, alam na alam ko mga ganyang galawan. Wala kaming relasyon. Hindi ko nga alam kung gusto ba niya ako Ayokong mag-assume. Hindi ba halata sa kilos niya at mga titig niya sa'yo? Ikaw ba? Nagkakagusto ka na kay Gob? Hindi ako umimik sa tanong na yon ni Arnel. Alam ko kasi sa sarili ko na unang beses ko palang nakita si Gob Aiden sa personal ay nagustuhan ko na siya. May takot ako sa dibdib ko ng panahong yun. Takot na baka tuluyan akong mahulog sa pagiging kabit. Pero mukhang hindi ko maitatanggi yun sa matalik kong kaibigan. Kaya ilang beses muna akong bumuntong hininga bago ko umamin sa kanya. Friend, gwapo at mabait si Gob. Sinong babae ang hindi magkakagusto sa kanya? Pero hindi talaga pwede. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? May point ka naman. Pero wala namang masama kung magugustuhan mo siya. Hindi naman ibig sabihin na gusto mo siya. Jojowain mo na. Naiintindihan kita, friend. Ako nga sa TV ko lang nakita si Gov, pero crush ko na siya agad. Ikaw pa kaya nang may pabula-bulaklak pa? Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya na huminto na siya sa pagbibigay ng bulaklak Hayaan mo lang. Basta ikadena mo ang puso mo kung ayaw mo talagang maging kabit. Pinag-isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Arnel. Nang magkaroon naman ako ng lakas ng loob na sabihin yon kay Gob Aiden ang pagpapahinto, tsaka naman niya ako pinuntahan mismo sa bahay. Gabi na yon, nagulat na lang ako nang buksan ko ang pinto ay bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Gob Aiden. Ano pong ginagawa niyo rito? Naisip ko lang na dalawin ka at personal na iabot sa'yo ang mga bulaklak. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Nang mapansin kong nakatingin sa gawin namin ng mga bata, ay kaagad kong niyaya papasok si Gob Aiden sa loob ng bahay. Papasok po kayo! Mas lumaki ang pagkakangiti sa akin ni Gob Aiden. Nang makapasok na siya ay inalok ko siya ng maiinom. Pero tinanggihan niya ako. Hindi yun ang pinunta ko rito, Jeline. Alam kong alam mo ang sadya ko.
Hindi ko po kayo maintindihan. Kaya kong ibigay sa'yo ang lahat ng gustuhin mo. Kaya rin kitang ibalik sa limelight. Kung papayag ka sa pabor na hihilingin ko, tutulungan pa kitang mabayaran ang lahat ng utang mo. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Hindi ko pa alam noon kung paano niya nalaman ng mga utang ko. Magsasalita pa lang sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Wala sa loob na sinagot ko yun. Hindi ko na nga rin tinignan kung sino ba ang tumawag sa akin ng ganong oras. Pero sa pagsagot ko ay panay mura lang ang natanggap ko mula sa tumatawag. Pinagbantaan pa ako na padadalhan ako ng kabaong. Doon ko lang napagtanto na baka isa yun sa mga nautangan ko online. Kaya walang pagdadalawang isip na pinatay ko ang tawag bago ko hinarap si Gob Aiden. Ano po bang sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin ang mga problema mo. Alam kong marami ka na utangan bago ka pa man mawala sa limelight. Handa kong ibalik ka sa nakasanayan mong buhay. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. Bibilhin ko ang lahat ng gusto mo. Pumayag ka lang na maging akin. Tapos ang usapan. Pag-iisipan ko ang alok mo. Kung gano'n ay aalis na ako. Sana mapag-isipan mo nga ang mga alok ko ha. Huwag kang mag-alala. Totoong gusto kita. Pero sa palagay ko ay hindi kita makukuha kung panay pagpapadala lang ng mga bagay ang gagawin ko. Simula ng gabing yun ay hindi na naalis sa isip ko ang lahat ng sinabi ni Gob. Sumasabay pa ang puso ko na parang natutuwa pa sa alok na yon. Ay, ano ba yan? Paano ko tatanggi kung ang puso ko naman ay natutuwa sa ideyang magkasama kami? Ay, nababaliw na yata ako eh. Ayoko maging kabit. Pero kapag pumayag naman ako, mareresolba ang lahat ng problema ko. Makakasama ko pa siya. Ay, ano bang gagawin ko? Lumipas pa ang ilang linggo. Halos wala akong tulog sa pag-iisip ng sagot sa alok sa akin ni Gob Aiden. Sumabay pa ang mga maniningil ko. Nabayaran ko naman ang iba sa kanila nang makakuha ko ng bayad sa ginawa kong proyekto sa La Vida pero hindi pa rin sapat. Sa sobrang gulo ng utak ko, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na humingi ng payo kay Arnel. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga sinabi ni Gob Aiden, ang mga naniningil sa akin at nagbabanta pa. Ano ba magpapasaya sa'yo? Ang tanggihan si Gob o tanggapin ang alok niya? Kung tatanggihan mo siya, kailangan mong maghanap ng paraan para mabayaran at masolusyonan ang mga problema mo. Kung tatanggapin mo naman siya, naka-jackpot ka na. Para kang naghagis ng isang bato at dalawa ang tinamaan. Gets mo? Kasi kung magiging kayo, solve na ang problema mo. Makakasama mo pa siya. Pero may asawa na siya. Alam ko. Pero kung saan ka mas magiging masaya, yun ang piliin mo. Hindi ka na bumabata, no? Naintindihan mo ba? Hindi ko na alam lalo ang iisipin ko. Mas lalo pa akong naguluhan nang makausap ko si Arnel eh. Lumipas pa ang mga araw. Muli na naman akong pinuntahan ni Gob Aiden. Hinihingi na niya ang sagot ko. Dala ng pressure eh, hinayaan ko na lang ang puso ko na magdesisyon. Hindi ako nagsalita. Nilapitan ko si Gob Aiden. Nang makalapit na ako sa kanya, ay tumingkayad ako at hinalikan siya sa labi. Kitang-kita ko pa kung paano nanlaki ang mga mata niya dahil sa ginawa ko. Bago pa siya makapagsalita ay inunahan ko na siya. Pumapayag na ako sa alok mo. Kung ganun, ihanda mo na ang mga gamit mo. Lilipat kita ng tirahan. Hindi ka nababagay dito. Matapos niyang sabihin yun sa akin ay niyakap niya ako. Yumakap naman ako pabalik sa kanya. Kinabukasan, tinutuon niya nga ang sinabi niya sa aking lilipat ako ng bahay. Dinala niya ako sa isang eksklusibong village sa Alabang. Simula ng araw na yun ay doon na ako tumira. Araw-araw ding nagpupunta roon si Gob Aiden. Tinutuorin niya ang sinabi niya na babayaran niya ang lahat ng utang ko. Araw-araw ding may pasalubong siya sa aking mga mamahalin at branded na gamit. Nakabalik na rin ako sa industriya. Nakasali na akong muli sa isang teleserye. Nabibili ko na rin muli ang mga luho ko. Nakabalik na ulit ako sa pagiging sosyal. Masaya at maginhawa ang naging buhay ko sa piling ni Gob Aiden. Kahit pa nga kabit lang ako, tinanggap ko na lang sa sarili ko na ito na ang magiging buhay ko. Isang araw, niyaya akong mamasyal sa mall ni Arnel. Pinaunlakan ko naman yun. Akala ko talaga tatanggihan mo ako. Ha? Bakit mo naman naisip yun?
Kasi mayaman ka na. Saka lagi ka rin nasa gathering ng mayayaman. Hindi naman ako pwedeng mag-gate crash doon. Kahit pa nga manager mo ako. Sira talagang tuktok mo, no? Matalik na kaibigan kita. Hindi lang kita maisama kasi sinasama lang ako ni Gob. Isa pa, pwede mo akong puntahan sa bahay pag wala tayo sa set. Ay nako, huwag ka nang malungkot. Sagot ko ngayon, magpakasaya tayo. Dadalhin kita sa spa bago tayo mag-shopping. Lukaret, hindi naman ako malungkot. Na-miss ko lang siguro yung mga time na halos di na tayo mapaghiwalay. Ay, kahirap naman kasing tumambay sa mansyon mo. Baka mamaya dumating si Gob. Nakakahiya. Halika na nga. Nagpunta kami ng MOA. Ginawa namin kung ano ang sinabi ko. Alam ko na wala na akong panahon para sa kaibigan ko eh. Minsan pa nga hindi ko nasasagot ang mga tawag niya sa akin. Kaya para bumawi, pinamili ko rin siya ng mga damit na branded matapos naming mag-spa. Bago kami umuwi ay dumaan na muna kami sa supermarket. Plano kong ipagluto ng masarap na ulam si Gob Aiden. Masayang-masaya pa akong namimili sa mga fresh cuts nang biglang may lumapit sa akin at kinausap ako. Jolene, tama ba? Ikaw nga, akala ko kanina kahawig mo lang eh. Kamusta ka? Mrs. Hanggang ngayon ay Mrs. pa rin ang tawag mo sa akin. Mas maganda kung Lilia na lang para magmukhang magkaibigan naman tayo. Hindi yung formal na formal. Sige Lilia. Dito ka rin po pala namimili. Akala ko po sa SNR kayo eh. Pag sosyal kadalasan po doon eh. Dito rin ako namimili. Mas malapit rin kasi sa bahay ito eh. Isa pa sirloin lang naman ang hinahanap ko eh. Plano kong isurpresa ang asawa ko. Anniversary kasi namin ngayon eh. Ikaw ba? Anniversary? Ako? Bumili lang ako ng stock. Magiging busy na naman po kasi ako sa taping eh. Marami pa kaming napag-usapan ni Lilia bago siya nagpaalam. Nang makaalis na siya, ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Doon lang din umimik ang kasama ko. Grabe, halos hindi na ako huminga kanina. Akala ko susugurin ka. Ako rin eh. Akala ko alam na niya ang tungkol sa amin ni Aiden. Kabado nga ako kanina eh. Mabuti na lang at umalis na siya. Di ba sabi niya, anniversary nila today? Ibig bang sabihin, hindi ka muna uuwian ni Gob? Hindi ko alam. Plano ko pa nga sanang magluto eh. Pero wag na lang. Stock ko na lang to para sa ibang araw. Tama na muna ito. Bayaran na natin at mag-take out na lang tayo ng dinner natin. Doon ka na kumain sa bahay. Samahan mo na muna ako ha. Okay. Yun nga ang ginawa namin. Matapos mabayaran ng mga pinamili namin, pumunta kami sa isang Japanese restaurant. Bumili lang kami ng pagsasaluhan namin sa bahay. Nang makauwi na kami ay pinagsaluhan na namin ang mga binili naming pagkain. Gusto kong sabihin kay Arnel na nasaktan ako nang maisip ko ang tanong niya tungkol sa pag-uwi sa akin ni Aiden. Pero hindi ko magawa. Nagpanggap pa akong masaya. Ayoko rin namang idamay pa ang kaisa-isa kong kaibigan. Nang lumalim na ang gabi, nagpaalam na sa akin si Arnel na uuwi na siya. Hinatid ko naman siya sa sasakyan niya. Oh, babo na friend. Kita na lang tayo bukas sa taping mo. Malayo-layo pa uuwian ko eh. Alam mo naman ang traffic, nako. Paniguradong madaling araw na ako makakauwi. Ingat ka, friend. Hoy, huwag ka na malungkot dyan. I'm sure nababawi naman sa'yo si Gov. Hindi ko alam kung uuwi siya rito ngayon eh. Hindi man lang siya nagpadala ng message sa akin. Kahit chat lang, wala talaga. Friend, paalala ko lang. Hindi ikaw ang legal wife. Kaibigan kita. Pero gusto kong sabihin sa'yo to. Ilagay mo ang sarili mo sa lugar. Ay, sige na. Aalis na ako. Hindi ako nakaimik sa sinabi ng matalik kong kaibigan. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin eh. Pero nasasaktan pa rin ako sa ideyang mas inuna niya ang asawa niya. Samantalang noon bago pa lang kami ay lagi niya akong inuuna. Sige na, umalis ka na. Magpapahinga na lang siguro ako. Nang makaalis na si Arnel ay matamlay akong pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso na ako sa kwarto. Hindi ko na inaasahang pupunta pa sa akin si Gob Aiden eh. Kaya natulog na lang ako kesa magmukmok. Naalimpungatan ako nang may naramdaman akong yakap sa bewang ko. May nararamdaman din akong parang humahalik sa bato ko. Napabigwas ako ng bangon.
Napaupo ako sa kama. Doon ko nakita kung sino ba ang may gawa ng mga naramdaman ko. Aiden? Pasensya na kung nagising kita. Anong ginagawa mo rito? Anniversary niyo ni Lilia, hindi ba? Makahanapin ka niya. Ikaw ang gusto kong kasama. Sinamahan ko lang siya mag-dinner. Pagkatapos umalis na ako. Naipit lang ako sa traffic kaya ngayon lang ako dumating. Pasensya ka na. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko na po sasabihin pa kung ano ang mga sumunod na naganap. Masyado na po kasing sensitibo ang mga tagpong yun. Lumipas pa ang mga araw. Mas naging malambing sa akin si Aiden. Lahat ng gusto ko ibinibigay niya. Pero mukhang totoo nga ang kasabihan sa bawat kasiyahan ay may kalungkutan. Isang araw ng linggo, mag-isa lang ako sa mansyon dahil nasa importanteng meeting si Aiden. Nang may isang hindi inaasahang bisita ang dumalaw sa akin. Lilia? Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo po nalaman kung saan ako nakatira? Ay, ang bastos ko naman. Pasok po kayo. May kailangan po ba kayo sa akin? Alam kong alam mo ang pinunta ko rito. Pero sige, sa loob tayo mag-usap ng masinsinan. Kumabog ang dibdib ko sa mga salitang yun ni Lilia. Palagay ko ay may alam na siya sa relasyon namin. Magkaganon pa man, inasikaso ko pa rin siya na parang bisita. Pinaghanda ko siya ng juice, pero hindi niya ginalaw yun. Bagkus ay umupo lang siya sa sofa at tinitigan ako. Lilia, ano po bang sadya niyo sa akin? 10 milyon. Layuan mo ang asawa ko. Ano po bang sinasabi niyo? Alam ko nakabit ka ni Aiden. Hindi na yun bago sa akin. Pero alam ko rin na kagaya ka lang ng iba. May katapat na halaga. Magkano bang gusto mo para layuan mo ang asawa ko? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Lilia. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya ng mga sandaling yun. Hindi lang naman perang habol ko kay Aiden eh. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Kailan mo pa alam ang tungkol sa amin? Unang pagkikita pa lang natin, alam ko nang mapapabilang ka sa mga babae niya. Hindi ka naman niya kukuning mukha ng La Vida kung wala siyang ibang intensyon. Lalo na't matagal ka ng laos. Kung ganun alam mo na pala, hindi ko na kailangang itago pa. Mahal ko si Aiden, hindi ko kailangan ng pera mo. 50 million. Kung kulang pa yan, sabihin mo lang. Kakaiba talaga kayong mayayaman, ano? Akala nyo lahat madadaan sa pera. Pasensya ka na, Lilia, pero hindi ko talaga matatanggap ang alok mo. Kahit nanginginig na ako sa kinauupuan ko, ay hindi ko yun pinahalata kay Lilia. Nakipagmatigasan talaga ako. Pero nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Bigla siyang lumuhod sa harap ko at umiyak. Nagmamakaawa na bitiwan ko na ang asawa niya. Parang awa mo na, Jolene. Pakawalan mo na ang asawa ko. Hindi mo naiintindihan ang gusto ko. Ayokong masira ang reputasyon naming mag-asawa. Mahal ko ang pamilya ko. Ayokong masira kami. Ayokong masaktan ang mga anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Pero mahal ko si Aiden. Alam ko na mahal mo ang pamilya mo. Pero hindi ko pa siya kayang pakawalan. Hindi pa kaya ng puso ko. Handa akong bigyan ka ng blank check. Pagbigyan mo lang ako. Layuan mo ang asawa ko. Makipaghiwalay ka na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Naawa rin naman ako kay Lilia eh. Pero nang panahong yon ay alam ko sa sarili ko na hindi ko pa kayang iwanan si Aiden. Nahulog na rin ako ng husto sa kanya. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay inalalayan si Lilia na makatayo. Uulitin ko, mahal ko si Aiden at hindi ko siya iiwan. Patawarin mo ako, Lilia, hindi kita mapagbibigyan. Matapos kong sabihin yun, ay bigla na lang akong itinulak ni Lilia. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit. Hindi kita mapapatawad. Nakiusap ako sa iyo ng maayos, pero matigas ka. Pasensya ka na talaga. Ang mabuti pa umalis ka na. Hindi ko kayo pakikialamang mag-asawa, pero wag mo rin akong guguluhin. Matapos kong sabihin yun ay bigla na lang niya akong sinugod. Dinamba niya ako at hinablot ang mahaba kong buhok. Para siyang nasaniban sa galit at gigil niya sa akin. Sinubukan ko namang tanggalin ang 2 kamay niya sa ulo. Pero sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Naiiyak na lang ako sa sakit ng anit ko sa ginagawa niya. Yun naman ang inabutan ni Aiden na eksena. Lilia, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo si Jolene. Tumigil ka na.
Hindi! Kakalbuhin ko ang babaeng yan! Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Aiden para bitiwan ako ni Lilia. Basta ang alam ko ng mga sandaling yun, umiiyak ako sa sakit at kirot sa may anit ko. Pakiramdam ko pa nga noon ay nabunot na niya ang lahat ng buhok ko sa ulo. Nang tumingala ako ay nakita kong kinakaladkad palabas ni Aiden si Lilia. Napayakap na lang ako sa sarili ko. Doon pumasok sa isip ko na yun na yata ang kabayaran sa desisyong ginawa ko. Hindi ko na hinintay pa ang pagbabalik ni Aiden. Tumayo na ako at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko pa alam ang sunod na mangyayari. Kinagabihan ay bumalik si Aiden. May dala na naman siyang kung ano-anong mga gamit. May dala na rin siyang maleta. Julin, pasensya ka na kung ngayon lang ako bumalik. May mga kinailangan pa kasi kong ayusin sa bahay eh. Ayos ka lang ba? Ayos na ako. Medyo masakit lang ang ulo ko dahil sa pagkakasabunot niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya babalik pa rito. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Huwag ka nang mag-alala. Hinding-hindi ka na niya guguluhin pa. Naniwala na lang ako sa mga sinabi ni Aiden sa akin. Alam ko na poprotektahan naman niya ako eh. Lumipas pa ang mga araw. Nasa taping ako noon. Bigla na lang akong nakaramdam ng pananakit ng ulo. Kaya naman napahawak ako sa sentido ko. Yumuko pa nga ako eh. Bumagsak sa gilid ng mukha ko ang ilang hibla ng buhok ko. Hinawi ko naman yon at inipit sa tenga ko. Pero napamulagat ako nang mapansing may sumamang buhok sa kamay ko. Natataranta pa akong kinapa ang ulo ko. Ang konti ay dumami ng dumami. Parang naglalagas ang buhok ko. Kasunod nun ay bigla na lang akong sumuka ng sumuka. Kaya napilitan si Arnel na magpaalam sa direktor. Pumayag naman siya nang makitang hindi maganda ang pakiramdam ko. Sinamahan ako sa bahay ni Arnel. Binantayan niya ako hanggang sa dumating si Aiden. Salamat sa pagbabantay kay Julin ha. Dito ka na matulog. Masyado nang malalim ang gabi. Sige Gov, para mabantayan ko rin siya. Maaga ka pang aalis mamaya, di ba? Oo. Marami kasing problema ngayon sa opisina eh. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang oras mo. Naku, hindi na kailangan. Kaibigan ko naman yun eh. Kahit walang bayad, aalagaan ko siya. Isa ka talagang mabuting kaibigan. Maswerte talaga ako na naging kaibigan ko siya. Kaya dapat ay regaluhan mo siya ng mamahaling bag ha. Naku friend, huwag ka na magsalita pa. Nanghihina ka pa. Ano ba kasing nakain mo? Huwag kayong mag-alala. Nagpatawag na ako ng private doctor. Mamayang umaga ang dating niya. Hindi ko alam kung magpapang-abot pa kami. Kaya kita rin inalok na dumito na muna. No problem, Gov. Asikasuhin ko po siya kapag hindi na kayo nag-abot. Matutulog na rin po ako para makapag-beauty rest na rin kayo. Doon na lang po ako sa kabilang kwarto. Nang makalabas na ang matalik kong kaibigan sa silid namin ni Aiden, ay tsaka ako hinalikan sa noo ng nobyo ko. Hinaplos niya ang ulo ko, pero maging siya ay nagulat nang makitang may sumamang buhok ko sa kamay niya. Ano nangyayari sa buhok mo? Hindi ko rin alam. Kanina bago ako magsukay nakaramdam ako ng pananakit ng ulo. Pagkatapos ng mahawakan ko ang buhok ko ay nalalagas. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy to. Ayokong makalbo. Huwag ka na mag-alala. Magaling na doktor ang kaibigan ko. Nagkataon na pauwi pa lang siya rito sa Pilipinas. Sigurado ko mapapagaling ka niya. Sana nga. Ayokong mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Muli niya akong hinalikan sa noo bago siya tumabi sa akin. Doon lang ako napalagay. Kinabukasan pagising ko ay wala sa tabi ko si Aiden. Napatingin ako sa orasan. Nagtataka ko nang makitang 6:00 pa lang ng umaga. Kaya kahit masama ang pakiramdam ko ay bumangon ako at sinubukang lumabas ng kwarto. Pero hindi pa ako nakakalapit sa may pinto ay biglang pumasok si Arnel na may kasamang isang may edad na lalaki. Oh, gising ka na pala, friend. Nasan si Aiden? Maaga siyang umalis. 5:00 yata nung ginising niya ako para ibilin ka. Ganun ba? Ay, oo nga pala. Ito ang doktor na kaibigan ni Gov. Nandito siya para tignan ka. Ngumiti ako at sumenyas na simulan na ang pagtingin sa akin para malaman na namin kung ano ba talaga ang sakit ko.
Ilang minuto rin akong tinignan ng doktor, pero stress lang ang nakita niyang sanhi ng pagkakasakit ng ulo at pagsusuka ko. Ayon pa sa doktor ay nalalagas ang buhok ko dahil sa sobrang stress. Matapos yon ay umalis na rin ang doktor. Kaagad ko namang pinadalhan ng mensahe si Aiden tungkol sa sinabi ng doktor. Kinagabihan, habang natutulog kami ni Aiden, bigla na lang akong nakaramdam ng pangangati sa katawan. Panay naman ang kamot ko, pero mas lalo lang kumakati yun. Kaya naman tumayo ako at balak ko sanang mag-shower. Ngunit nang matapat ako sa salamin namin ng banyo, napasigaw ako. Gulat na gulat akong makitang punong-puno ng pantalang muka at mga braso ko. Julin, anong nangyayari? Ang balat ko! Ang mga pantal na ito! Hindi to maaari! Sandali, baka naman allergy lang yan. Magpalit ka na ng damit. Dadalhin kita sa ospital. Nagbihis nga ako. Kasama namin ang driver ni Aiden nang magtungo kami sa ospital. Nang matignan na ako ng mga doktor ay pinagpahinga na muna ako sa isang pribadong silid. Doon ay pinayapa ako muna ang sarili ko. Nagpahinga na muna ako at pinikit ang mga mata ko. Nang magising na ako ay wala na si Aiden. Si Arnel na ang kasama ko roon. Sinubukan kong tumayo. Pero nagulat ako nang hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Anong nangyari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Friend, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Friend, bakit hindi ako makagalaw? Anong nangyayari? Hindi pa rin alam ng mga doktor. Wala silang makitang sakit mo. Sandali, tatawag ako ng doktor. Lumapit sa akin si Arnel at may buto na pinindot sa itaas ng ulo ko. Ilang sandali pa, may doktor at nurse na pumasok sa silid na kinaroroonan ko. Sandaling tinignan lang nila ang lagay ko. Ilang araw pa ang lumipas. Nasa ospital pa rin ako. Mas lumala na rin ang lagay ko. Ang mga pantal-pantal sa katawan ko ay lumolobo na. Halos makalbo na rin ako. Hindi ko alam kung bakit at kung anong uri ng sakit yun. Natanggal na rin ako sa teleseryeng pinagbibidahan ko. Si Aiden ay madalang nang pumunta sa akin. Friend, malungkot ka na naman. Sigaw ba ang iniisip mo? Ay nako, mas isipin mo na muna ang sarili mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang sakit mo. Mas lumalala lang ang lagay mo rito sa ospital eh. Ano kaya kung lumapit tayo sa albularyo? Wala naman akong kakilalang albularyo eh. Alam mo namang doktor lang ang alam kong manggagamot. Magtatanong ako sa mga kamag-anak ko. Paniguradong may kakilala sila. Hindi na ako umimik. Hinayaan ko na lang si Arnel. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganong bagay eh. Kinagabihan dumating si Aiden. Nangunot ang noo ko nang makita ko ang pagod niyang itsura. Nangangayayat din siya. Magsasalita pa lang sana ako noon pero naunahan niya ako. Julin, sa palagay ko hindi na doktor ang makakatulong sa atin. Ideya ba yan ni Arnel? Nabanggit na nga niya sa akin na magtatanong siya sa mga kamag-anak niya kung may kakilala silang albularyo. Hindi pa kami nagkausap ni Arnel tungkol dyan. Paano mo pala nakuha ang ideya na hindi na ako matutulungan pa ng doktor? Kasalanan ko ang lahat ng ito eh. Ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Linawin mo nga mga sinasabi mo. Naguguluhan ako sa'yo eh. Wala kang sakit. Si Lilia. Si Lilia ang may gawa nito sa'yo. Kinukulam ka niya. Nakiusap ako sa kanya na itigil na dahil wala ka namang kasalanan. Dapat ako na lang ang pinarusahan niya. Mangkukulam si Lilia? Pero hindi naman totoo ang kulam ah. Paano mo nasabing kinulam ako ng asawa mo? Nakita ko siya kanina. May ginagawa siya sa likod ng mansyon. May mga kandilang nakatirik sa lupa. May hawak siyang manika gawa sa tela. Galit na galit siya habang sinisigaw ang pangalan mo. Akala ko nang una nababaliw lang siya eh. Pero umamin siya sa akin na kinukulam ka niya. Nakiusap ako, pero mukhang wala siyang planong huminto. Natatakot ako para sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko noon. Sa modernong panahon, sino nga bang makakapagsabi na totoo palang mga mangkukulam? Matapos ang pag-uusap namin ni Aiden ng araw na yon, ay magkahiwalay silang naghanap ni Arnel ng albularyo na pwedeng gumamot sa akin. Kaya naman wala akong kasama sa kwarto. Doon naman dumating si Lilia. Malaki ang ngiti niya sa labi na may halong pang-uuyam. Napaupo ako. Lumapit naman siya sa akin.
Tignan mo nga naman, ang maganda at sexy na atres na kabit ng asawa ko mukhang isang taong may sakit na ketong. Nasira ng makinis at malagatas sa lambot mong balat. Ano nang magugustuhan sa'yo ng asawa kong pulpol? Ay oo nga pala, ipinaglalaban ka niya, pero hindi ako papayag. Totoo bang sinabi sa akin ni Aiden na kinukulam mo ko? Paano kung sabihin ko sa'yong oo? May magagawa ka ba? Ngayon alam mo nang kaya kong gawin. Nakiusap naman ako sa'yo noon ng maayos pero matigas ka. Mas pinili mo ang asawa ko. Mas pinili mong manira ng pamilya kesa magpakasaya sa milyong ibibigay ko. Akala mo ba habang buhay kang mamahalin ng asawa ko? Lalo na ngayon na ganyan ang itsura mo? Kahit mapagaling ka pa ng albularyo, sigurado kung hindi mabubura ang mga bakas ng pagiging kabit mo. Alam kong mali na pinatulan ko ang asawa mo, pero hindi tayo magkaiba. Parehas tayong nagmahal at parehas din tayong nagkasala sa mata ng Diyos. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako takot sa impyerno Tanggap ko na doon ako mapupunta. Pero isa lang ang gusto ko, yun ay manatili ang pamilya naming buo. Handa akong magpakademonyo para sa kanila. Naiintindihan mo ba? Nakakaawa ka. Kung ganun ay magkita na lang tayo sa impyerno. Nakakaawa ka talaga. By the way, tinignan ko lang ang bagong creation na nagawa ko. Mukhang kulang pa. Good luck na lang sa'yo. Walang hiya ka? Ilang araw matapos ang pagdalaw sa akin ni Lilia ay bigla na lang lumobo ang katawan ko. Nahihirapan na rin akong huminga. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pasuko na nga ako ng mga oras na yun Pero patuloy sa paglaban si Arnel para sa akin. Mas dumalang na rin ang punta sa akin ni Gob Aiden. Pag tinatawagan ko siya ay lagi na lang siyang may rason. Pakiramdam ko noon ay nagpapalusot lang siya. Dumadalaw pa rin naman siya kaya lang isang beses na lang isang linggo. Hanggang sa makahanap si Arnel ng albularyong tutulong sa amin. Yun ay si Mang Julio na taga Visayas, kabaryo ni Arnel sa probinsya namin. Gamit ang naipon ko at naipon ni Arnel ay pinaluwas namin siya ng Maynila. Hindi ko na matandaan pa kung paanong ginusto ko na ring magpatingin sa albularyo. Hindi naman ako naniniwala sa kulam Pero mukhang sa nangyayari sa akin, mas pinili ko na lang maniwala para gumaling. Lalo na at mukhang hindi na masyadong nagpapakita ng effort si Aiden. Ayoko pang mamatay yun ang nasa isipan ko ng mga panahong yun. Sa pagkakatanda ko pa nga, naabutan pa akong nag-hysterical ni Mang Julio. Gusto ko pa pong mabuhay. Ayoko ng ganito. Ito ba ang kaparusahan sa akin? Ito na ba ang karma ko? Bakit ba kasi mali ako ng minahal? Bakit hindi na lang sa walang sabit? Ang tanga-tanga ko. Yun ang inabutang eksena ni Mang Julio at Arnel. Sa pagkakatanda ko ay nilapitan ako ni Arnel kaya ako nanahimik. Pero patuloy lang ako sa pag-iyak. Niyakap pa niya ako bago pinakilala sa akin si Mang Julio. Tumahan ka na, friend. Nandito na si Mang Julio. Gagaling ka na. Hindi ka mamamatay. Marami pa tayong gagalaan. Paggaling mo. Pag gumaling ako, pinapangako ko sa Diyos na lalayuan ko na si Aiden. Iiwan ko na siya. Dahil yun naman ang tama Yun ang matagal ko nang dapat ginawa. Hindi mo naman ako iiwan, Arnel, hindi ba? Oo naman. Kambal kaya tayo. Magkamukha at magkarugtong ang pusod. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ay, oo nga pala. Ito si Mang Julio. Siya ang pinakamagaling na albularyo at antingero sa lugar namin. Kaya pumanatag ka na. Mukhang madali lang naman ang kailangan nating gawin. Hindi pa ganon kalalim ang pagtatanim niya ng binhi sa'yo. Binhi? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi kanya tinaniman ng binhi. Ibig sabihin, wala siyang balak na tapusin ang buhay mo. Kilala mo ba ang gumawa sa'yo nito? Opo, ang asawa po ng boyfriend ko. Isa po kasi akong kabit at labis po akong nagsisisi sa pagkakamali ko pong ito. Huwag kang mag-alala. Madali lang ito. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Mamayang gabi, sisimulan na natin ang pagwawaksi. Maiwan ko na muna kayo. Magpahinga na muna kayong dalawa. Mang Julio, bibili lang po ako ng pagkain natin. Sa pag-alis ni Arnel ay kinausap ako ni Mang Julio. May sinabi siya sa akin na siyang ikinagulat ko.
Alam mo, maswerte ka. Hindi lahat ng mangkukulam ay mabait. Ano po ang ibig niyong sabihin? May awa pa rin siya sa'yo. Sa tingin ko, hindi naman siya masamang tao. Kaya kapag gumaling ka na, magpasalamat ka sa kanya dahil hindi ka niya pinatay. Kadalasan hindi na umaabot sa buwan at namamatay na ang kinukulam. Kaya alam kong nagkokontrol o nagpipigil pa rin ang gumawa sa'yo nito. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Mang Julio. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi niya sa akin hanggang sa makatulog ako. Kinagabihan, ginamot na ako ni Mang Julio. May langis siyang pinahid sa ulo ko habang may mga sinasabing salita na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay may nilabas siyang kwintas na may palawit na hugis pangil. May kalakihan yun. May mga inusal na naman siya. Bago niya isinuot yun sa akin. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang init pero hindi ko pinagtuunan yun ng pansin. Pinanood ko kung ano-ano ang ginagawa ni Mang Julio. May mga nilabas siyang parang dayami. Inilagay niya yon sa isang metal na mangkok. Pagkatapos ay nilagyan niya ng langis na kagaya ng pinahid niya sa akin. Tsaka niya yon sinindihan. Muli ay may mga ibinulong na naman siya sa hangin. Pagkatapos nun ay biglang humangin ng malakas. Magkaganon man ay hindi namatay ang apoy sa maliit na mangkok. Ang usok na nagmumula ron ay unti-unting nagkakahugis. Kasunod nun at bigla na lang humigpit ang kwintas na isinuot sa akin ng albularyo. Arnel! Nasasakal ako! Jolene! Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko. Sa pagkakaalala ko ay bigla na lang akong nawalan ng malay. Ang huling naulinigan ko lang ay ang malakas na sigaw ni Arnel at ang palakas na boses ni Mang Julio. Nang magising ako ay mas magaan na ang pakiramdam ko. Hindi na rin nangangati ang balat ko. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Wala akong kasama. Masaya na ako nang maisipan kong tignan ang braso ko. Pero nang kapain na tignan ko ang braso ko, ay nandun pa rin ang butlig na akala ko ay mawawala na. Pero hindi kagaya ng dati, parang natutuyo na yon. Kumonti na rin, kaya lang hindi pa rin tuluyang nawawala. Hindi ko alam kung magaling na ba ako o hindi pa. Aminado akong sobrang kaba ko ng mga sandaling yon. Natatakot akong baka hindi pa natatanggal ang kulam sa akin. Nang biglang pumasok si Arnel na may dalang mga prutas. Masigla at masayang masaya. Ay, gising na ang prinsesa! Binilang kita ng prutas. Kainin mo lahat yan para mabalik ang lakas mo. Si Mang Julio. Bumalik na siya sa probinsya. Ha? Bakit umalis na siya? Hindi pa ako magaling. Paano ang gagawin ko? Hindi pa natatanggal ang mga ginawa sa akin ni Lilia. Ah, yun ba? Magaling ka na. Wala nang kulam. Pero kailangan mo pa rin magpalakas. Nagsabi nga pala si Mang Julio na lahat daw ng pinsala sa katawan mo ay mag-iiwan ng bakas. Pero huwag ka mag-alala kasi magaling ka na. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Habang si Arnel naman ay kaagad akong pinagbalat ng prutas pagkababa pa lang niya ng mga yon. Lumipas pa ang mga araw. Tuluyan nang natuyo ang lahat ng sugat at butlig sa balat ko. Unti-unti na ring tumutubo ang mga buhok ko. Nakalabas na rin ako ng ospital pero kahit anino ni Aiden ay hindi ko na nakita pa. Isang araw ng Sabado, abala ako sa pag-iimpake ng mga gamit ko. Gagawin ko ang pangako ko na iiwan ko na ng tuluyan si Aiden. Nang bigla na lang siyang dumating. Masaya pa siya at maraming bitbit na paper bag. Jolene, marami kong nabili sa Paris para sa'yo. Paniguradong Anong ginagawa mo? Bakit nag-iimpake ka? Galit ka ba sa akin dahil madalang lang akong dumalaw sa'yo nitong mga nakaraan? Huwag ka na magtampo. May nilakad lang ako sa ibang bansa. Nakalimutan ko magbilin. Maghiwalay na tayo. Tapusin na natin to. Mabait ang asawa mo. Ayokong masira ang pamilya nyo. Kaya hanggat hindi pa naaapektuhan at nalalaman ng mga anak mo, itigil na natin. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako papayag. Pumayag ka man o hindi, buo ng desisyon ko. Tapos na tayo. Lahat ng binigay mo sa akin ay nasa kwarto. Huwag kang mag-alala. Wala akong bibit-bitin na galing sa pera mo. Matapos kong sabihin yun, sakto namang natapos na rin ako sa pag-iimpake. Isinara ko ang zipper at saka tumayo. Hinila ko ang maleta ko palabas ng mansyon.
Sinubukan pa akong awatin ni Aiden pero hindi na niya ako mapigilan. Pinagbantaan pa niya ako na hindi niya ako patatahimikin at sisirain ang pangalan ko sa media. Wala akong pakialam sa kahit na anong sabihin mo. Malaya ka na at malaya na rin ako. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ni Aiden. Kinuha ko namang pagkakataon yun para lumayas at sumakay sa kotse ni Arnel na nakaabang lang sa tapat ng mansyon. Simula ng araw na yon, iniwasan ko ang lahat ng pagkakataong magtatagpo ang landas namin ni Aiden. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nagkaroon ng eskandalo ang mag-asawa sa isang mall sa Maynila. Nakahanap na naman ng ibang babae si Aiden. At sa pagkakataong yun, huling-huli sila sa akto ni Lilia. Nakipagsabunutan pa ang ginang sa bagong kabit ni Aiden. Friend, napanood mo ba ang viral ngayon? Ano na naman ba yan? Ikakayaman ba natin yan? Hindi, pero paniguradong mabibigla ka. Tingnan mo, nakipagdyumbagan si Mrs. Lilia. Naku, mabuti na lang talaga humiwalay ka na kay Gob. Paano na lang kung ikaw ang pinahiya niya at ginombag in public? Nakakaloka! Sira ka talaga. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako mag-inventory. KJ. Sa ngayon po, Miss Winnie, masaya na po akong namumuhay sa probinsya ni Arnel. Ibinenta po namin lahat ng mga gamit ko na may value. Ginamit namin bilang kapital sa negosyo ang mga napagbentahan. Kumuha kaming magkaibigan ng isang pwesto sa bayan nila na ngayon ay kilala na rin sa lugar namin. Isang maliit na kainan yun na sobrang pumatok sa masa. Alam ko po na mali ang mga naging desisyon ko sa buhay. Pero malaki pa rin po ang pasasalamat ko sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Itinuro niya sa akin ang tama sa paraang hindi ko rin inaasahan. Dito ko na rin po tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbabasa at pagbabahagi ng kwento ko sa iba. God bless po at more power sa inyong channel. Ang inyong masugid na tagapakinig, Jolene. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Elimar Abella, Rodelio Mendoza, kay Dindo at Lotlot, kay Ansing Balina na new subscriber po natin, kay Eric De La Rosa, kay Alma Sembrano. Shoutout din po kay Kim Sabado na kasusubscribe lang po sa ating channel. Salamat po ma'am. Kay Albert Balderrama, kay Estrella Adona Manzanero, kay Anli Hermohino, kay AJ Carion, hello din po kay Kisha Saliwan, kay Jowski 8817, kay Josie Aniban, kay Julie Kinilog, kay Lourdes Bitong, kay Heli Borja, kay May Peña. Shoutout din po kay Jerry Berden, kay Rebecca Katipay, kay Eric May 27, kay Marie Chris Ramos at sa Ramos family, kay Ami Gonzaga, kay Jennifer Camacho, kay Beth Lisa, kay Vervena Gallardo, kay Miss Dimple, hello din po kay Maria Cristina Manubag, kay Lovely Vallesa, kay Rubina Flamiano, kay Edgardo Pascual at sa mother niyang si Aurora Villanueva, hello po and happy listening. Shoutout din po kay Precious KM Catalogo, kay Gina Andraque Peñas, kay Jovelyn Medrano at kina Bernadette Abayan at Nene Marilu Palyada, kay Angelina Ignacio, kay Pablo Sablad, kay Mary Ann Nugit, kay Michelle Cubeco at sa kaibigan niyang si Glisel Solamin. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para mabilis niyo itong makita. 1 year na nga po pala tayo ngayong January 2 kaya anniversary po natin. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha para sa patuloy na paglago ng ating channel. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.